Pinagpalang araw po ng mga puso para sa inyong lahat. Alam niyo po, tinatawag natin ang buwan na ito na buwan ng pag-ibig o buwan ng mga puso. Pero what does it really mean? Ano ba talaga ibig sabihin ng pag-ibig? Meron pong grupo ng mga professionals na nagbigay ng gantong katanungan sa grupo ng 4 at 8 taong gulang. Ano ba daw ang ibig sabihin ng pag-ibig? At ilan sa mga sagot nila ay nakakatuwa. Sabi ho ni Rebecca, edad 8. Sabi niya, yung lola ko na may arthritis, nako, hindi na siya makayuko. Para ho, sa tawag pa nga niya, pinturahan ang kanyang kuko sa paanan. At yung lolo ko, na siyang may arthritis din, siya na ang gumagawa nito para sa kanya. Yan ay pag-ibig, sabi niya. Sabi naman nitong si Noel, nakakatuwa, edad na 7, babae Noel, hindi yung Noel na lalaki. Sabi niya, kapag sinabihan mo yung lalaki na, uy, alam mo, gusto ko yung damit mo. Nako, lagi niya nang susuotin yan, araw-araw. Hindi na magbibihis. Yan sa kanya ang pag-ibig. Nakakatuwa po ang kanilang pag-unawa sa pag-ibig. Kaya sabi naman ni Terry, age 4, nakakatuwa. Yung pag-ibig, yan na nagpapangiti sa'yo kahit pagod ka na. Nakakatuwa, no? Si Nika, age 6, ito nakakagulat. Kung gusto mo talagang maging mabuti sa pag-ibig, nako, kailangan simulan mong gawing kaibigan ang iyong mga kaaway. Sana po'y napakaraming Nika ang sa mundong ito. At sabi naman ni Mary Ann, na 4 taong gulang din, sabi niya, ang pag-ibig ay parang tuta na lagi kang hahalikan sa muka kahit na iniwan mo na siya maghapon. Grabe, no? Nagkaroon pa nga ho ng paligsahan kasama sa mga talaan ng mga ito ng mga paano malaman kung paano magmalasakit ang mga batang ito. At ang nagwagi ay isang 4 taong gulang na pumunta ho sa kanilang kapitbahay doon sa matandang mama na namatayan ng asawa. At nakita niya itong umiiyak. Dali-dali siyang pumunta at kumandong. At sabi nung nanay, anong ginawa mo at sinabi mo sa kanya? Wala akong sinabi. Tinulungan ko lang siyang umiyak. Umiyak akong kasama niya. Wow! Yun po para sa kanila ang pag-ibig. Kayo po, paano nyo bibigyan ng kahulugan ang pag-ibig? Ang mga tao ay may iba't ibang konsepto sa pag-ibig. Kadalasan, yung pag-ibig na nalalaman ng ibang tao, hindi makatotohanan or hindi authentic love. Ito ay mura at punong-puno ng kabiguan. Kaya po ang ating pong maikling seryeng ito ay pinamagatang True Love Wins. Ang totoong pag-ibig ay tunay na magtatagumpay. Ito ay pag-ibig na hindi ho sa paraan ng pagkaunawa ng mga tao sa kasalukuyan. Yung bang naging kasanayan na, naging kaugalian ng pag-ibig ng daigdig or loving beyond the norm. Tandaan nyo ito true love wins. Hindi ito frustrating, hindi ito sumusuko, ito ay punong-puno ng pag-asa, hindi ito pumapatol sa mga bagay na makasisira ng kapwa. Kaya ho, ang ganda-ganda ng sabi ni Paul. Sabi sa 1 Corinthians 13 verse 7, love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Kumbaga sa Tagalog, ang pag-ibig ay hindi sumusuko, laging nagtitiwala, laging punong-puno ng pag-asa at kayang tiisin ng lahat ng bagay. Yan ang pag-ibig. Di ba ba true love wins? Yan po ang ating pong pag-uusapan. Ganun pa man, hindi yan yung pag-ibig na kadalasan naiisip ng mga tao. Kasi ang pag-ibig sa atin ay self-centered Palaging ano yung makakasatisfy sa akin, ano yung makakapagpasaya sa atin, di ba? Ang pag-ibig, ang naisip natin, ano yung makukuha natin, na mag-e-enjoy tayo, ganyan. Pero alam nyo ba, sa Bible, ang pag-ibig ay hindi nasa larawan ng ganyang paraan. Halimbawa, si God, for God so loved the world, that He gave. Ganun na lang ang pagsinta ng Panginoon Diyos sa daigdig. Sabi niya, na ibinigay niya. Grabe, no? Ibinigay. Ganon din ang sabi ni Paul sa Efeso, Kabanatang 5, mga lalaki, ibigin ninyong kanya-kanya yung asawa. Sabi ganon, katulad ni Kristo na ibinigay niya ang kanyang sarili para dito. Napansin po ninyo, yung pag-ibig laging pabigay hindi patanggap, hindi kuha pabigay. Kaya nga, napaka-unfortunate na sa panahon natin ngayon, ang hirap humanap ng modelo ng isang pag-ibig na totoo. Sampulan ko kayo, Tingnan po natin.
Halimbawa, saan kilala ang mga Italians or Italiano? Siyempre, pizza and pasta, di ba? Spaghetti, carbonara, yung mga ganyan. Now, saan kilala ang mga Germans? Wow, shepherd. No, hindi. Beer, sausages, di ba? At kotse. Yan. Saan kilala ang mga Hapon or Japanese? Origami at ramen. Di ba? Alam mo kaagad eh. Saan kilala ang mga Koreans? Siyempre, laging may K. Kimchi, di ba? K-drama, K-pop. Now, saan kilala ang mga Christians? Ayan. Isipin niyong mabuti. The Philippines is the only Christian country in the Far East. Saan tayo kilala? Ano kaya pagkatingin nila sa atin? Alam niyo, makalungkot natin sabihin, minsan ang isip nila, maging sa mga kampanya ngayon, lagi sinasabi, korupsyon. Can you imagine, yan ang pinag-uusapan as quote-unquote Christian nation? Na pag-isipan ho natin ng mabuti. Tayo na lang mga Christians, Bible Christians, saan tayo kilala? Minsan kilala tayo sa self-righteousness, kilala tayo sa mga debate tungkol sa Bible, na laging nagtatalo tungkol sa Bible. And alam niyo po ba kung saan kilala ang mga Christians noon? Now, bago ko ituloy yan, tanungin natin sarili natin, if you are a follower of Jesus, saan ka kilala? Saan ako kilala? Saan tayo kilala? Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa unang bahagi ng sharing ito. At wag ho kayong aalis dahil sa buong buwan na ito, yan ang ating pag-uusapan, iba't ibang bahagi ng pag-ibig. But what are we known for? Saan tayo kilala? Alam nyo, ulitin ko, ang Christians, nung una pa man, kilala sila sa bagay ng katulad nito. Sabi sa Acts chapter 2, ito ang sabi, and all those who had believed, look at the words, were together and had all things in common. Sila ay laging magkakasama at parang lahat ng kanilang pag-aari ay para sa lahat. And sabi niya, at binebenta pa nila ang kanilang mga ari-arian para ibahagi sa lahat. Nang sa ganun, lahat ng mga nangangailangan ay matutustusan. Isipin nyo, ganun ang kanilang pananaw, ganun kilala ang mga Christians. Yan ay sa talapa lang ng Acts. At tuloy pa natin, araw-araw sila ay may isang isip sa templo, lagi silang nagdiriwang ng banal na hapunan sa kanyang mga tahanan, at lagi sila nagkakainan ng sama-sama na punong-puno ng kagalakan, sinseridad ng puso, nagpupuri sa Diyos, kaya naman ang mga tao sa kanilang paligid, tuwang-tuwa sa kanila, at ang Panginoon Diyos lalong dinadagdag sa kanila ang maraming mga nananampalataya araw-araw para sila'y maligtas. Bakit? Gaano sila kilala? Kasi kitang-kita yung komunidad ng pag-ibig. And alam nyo ba, hindi lang sa Acts yan. Kahit paglipas ng ilang panahon, kaya nga ho, nawala nasira ang Roma dahil po sa mga mananampalataya na talagang natalo dahil sa pag-ibig. Now, tingnan nyo, alam nyo po ba sa Christian history, ang mga apologists noon, ibang-iba. Noong AD 130 to AD 200, sa unang bahagi ng church history, alam nyo, ang kanilang pagtatanggol ng kanilang pananampalataya ay hindi sa talino, hindi sa paliwanag, kundi sa kanilang mga buhay. Halimbawa, sabi nga ni Athenagoras, noong AD 177, marami sa amin ang hindi nakapag-aral, pero mahuhusay sa larangan ng sa paggawa. At sabi niya, ang matatandang mga babae. Sabi niya, bagamat hindi sila nakakapagsalita ng maayos, pero nakikinabang kayo sa kanilang mga pananampalataya. Bakit? Sila ay nagpapahayag ng mga kabutihan dahil sa kanilang pagnanais na tayo ay maniwala sa katotohanan ng kanilang taglay-taglay. Hindi nila pinaghahandaan ang kanilang mga talumpati. Sa halip, sila ay nagpapakita ng mga magagandang gawa. Kaya pag sila'y sinampal, hindi sila gumaganti. Pag sila'y ninakawan, hindi sila tumatakbo sa batas. Sa halip, sila ay nagbibigay pa sa mga humihingi. Dahil mahal nila ang kanilang kapwa tulad ng pagmamahal nila sa kanilang sarili. Parang nakakapagtaka, kakaiba. Si Justin Martyr, etong sabi niya, dati ang hilig namin sa mga malalaswang bagay. Kaya nag-involve kami sa fornication. Ngayon, niyayakap na namin ang kalinisan sa bagay ng sexual. Talagang kami ang hilig namin sa mga pagkukulam. Pero ngayon, dinededicate namin ang aming sarili sa kabutihan
at para sa Diyos. Noon, pinapahalagahan namin ang kumamkam ng yaman. Pero ngayon, ang nais namin ay lahat ng aming yaman ay maibahagi sa mga nangangailangan. Kakaiba. Noon, yung aming mga kaaway sinisira namin dahil iba ang kanilang kasanayan, iba ang kanilang pamumuhay. Pero mula nang dumating si Kristo sa buhay namin, sila ngayon ay aming minamahal na kapara naming kapamilya. Pinapanalangin namin ang aming mga kaaway at hinihikayat namin ang mga galit sa amin na mamuhay ayon sa mga katuruan ni Hesukristo upang sila'y makabahagi ng isang kagalakan na punong-puno ng pag-asa ng gantimpala mula sa Diyos na namumuno sa lahat. Kakaiba. Maging si Tertullian, sabi niya ganito ang kanyang paniniwala. Sabi niya ito ay patungkol sa kanilang mga gawa ng pag-ibig. Sabi niya, tingnan ninyo kung paano kami magmahalan sa isa't isa. Sabi niya, tingnan ninyo, handa kaming mamatay para sa isa't isa. Sabi niya, walang pagsubok o mga trahedya na magbibigay ng kaguluhan sa aming kapatiran. Walang trahedyang ganyan. Lahat kami nagtutulong-tulong. At sabi ganoon, isa lang ang aming isip, isa lang ang aming kaluluwa, at hindi kami nagdadalawang isip na ipagkaloob ang lahat na meron kami, maliban lang ang aming mga kani-kaniyang asawa. Grabe, ganun sila. Kaya ang Kristyanismo kilala sa pag-ibig. They're willing to share everything. Kaya nga tama ho yung sabi na isang mga nagsalita sa IDC. Minsan ang ala natin, nakatikim na tayo ng totoong Chinese food, lalo na sa Amerika. Sabi niya, kala nila nakatikim na sila ng totoong Chinese food. Yung pala, yun ay Chinese food ayon sa bersyon ng Panda Express. Ganon din ang maraming tao sa atin. Akala natin nakakita na tayo ng totoong Kristyanismo, pero yung pala ay mga Panda Express Christianity na walang katotohanan. Kaya ho, napaka-importante na ikaw at ako nawa ay maging kapahayagan ng totoong Kristyanismo na nakikilala sa pag-ibig sa Diyos. Kaya nga, pati ngayon ang ating batayan, ng ating espiritualidad ay mali, hindi na ayon sa pag-ibig na sinasabi ng Panginoon Diyos. Minsan binabatay na natin ito sa dami nating ginagawa, sa pag-attend ng ating Bible study, pagtuturo, yun ay hindi masamang bagay. Ganun pa man kung ito ay para lamang sa maraming aktibidad, wala, para lang dumami ang ating mga kaalaman at impormasyon at hindi naman nababago ang ating buhay para maging mapagmahal sa Diyos at mapagmamahal sa ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili, then walang lalim yun. Kaya nga ho, binabasa ko nga ho yung John. Napakasimple, pero hindi mababaw. Di ba minsan ang isip natin, mga turo naman sa iyo, mga simple. Hindi, simple doesn't mean shallowness. Kasi ang totoong depth ay ito, pagtanggap mo ng turo, yung nasa isip mo, natatranslate sa puso, napupunta sa paa, that it moves us. Nakikilos natin, yun ang depth. Kung ang ating kaalaman ay hanggang dito lang, at hindi natatranslate sa puso para magmahal, at hindi ka napapakilos, ay hindi malalim yun. Kaya sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 8 verse 1, we know that we all have knowledge. Lahat tayo may kaalaman, but knowledge makes arrogant. But love edifies. Yun ang hinahanap ng Diyos, pag-ibig. Ang isa na namang mga alamat ng pagkaunawa natin na tayo'y matured na sa Diyos ay yung ating mga spiritual gifts. Na minsan natin kailangan marami tayong gifts na grabe, yung pag nag-pray ka sa may sakit, yung bulag, nakakalakad. Diba? Hindi, nakakakita, parang ganyan. Pero pag-isipan niyo mabuti, di ba sabi nga ni Paul, kahit magsalita ako ng iba't ibang salita ng tao at maging ng anghel, sabi niya, pero kung wala akong pag-ibig, para lang akong pompiang, maingay na, pompiang, sayang. Sabi niya, kahit nakakahula pa ako, sabi niya nun, at nakakaalam ako ng mga maraming misteryo at kaalaman. Sabi niya, pero kung wala akong pag-ibig, wala rin akong halaga. Kahit na ibigay ko pa yung aking lahat ng ari-arian para pakainin ng mga mahihirap at isuko ko ang buhay ko na masunog. Pero kung wala rin naman pag-ibig, wala din sa isa yun. Kaya yan ang mga alamat ng spiritual zeal. Tayo bilang mga tagasunod ni Kristo, ang hinahanap lagi ng Diyos sa atin ay pag-ibig. Kaya nga sabi sa 1 John chapter 4, Beloved,
Let us love one another, for love is from God, and everyone who loves is born of God. Yung totoong kilala at totoong naipanganak sa Panginoon Diyos. Sabi niya, imposibleng hindi magmahal. Bakit? Kasi sabi dito, the one who does not love does not know God, for God is love. Wala tayong pagkaunawa sa pagmamahal kung hindi nakaangkla sa Diyos. Because God is love. Yun ang kanyang talagang katangian. Parang God is defined by His love. Imagine mo, God is love. Kaya if God is with us, we are born of God. How can we not love? Kaya inapaka-imposible, sabi niya parang ang laking disconnect. Kapag sinasabi natin sa Diyos tayo, pero hindi tayo nagmamahal. Sa halip tayo naninira ng kapwa, naninira ng ibang tao, at hindi pag-ibig ng Diyos ang ating pinamamalas. Kaya yun ang malaking tanong sa atin. Kaya nga maging si Pablo, ang kanyang panalangin para sa mga mananampalataya ay that our love may overflow still more and more in real knowledge and all discernment. And for Christians, we are to do everything in love. Sa lahat ng ating ginagawa, diyan tayo kilala. Diyan tayo dapat nauunawaan. Naalala ko po, meron po akong kaibigan na misyonero, nagpunta ho sila sa Iloilo dahil ikakasal po yung kanilang dinidisciple para sa Panginoon Diyos. Nagkataon naman po, nagka-COVID din yung kinakasal. Ngayon, pabalik sila, nagka-COVID din sila. Saan sila kayong titira? Would you believe? Hindi nila kilalang Christian, mananampalataya, winelcome sila. Ako yan, isip ko, may COVID, parang isipin niyo, parang kang nakaano na may ketong, mahahawa ako dyan. Hindi yun ang inisip eh. Hindi, may COVID, pinatuloy. At binigyan sila ng isang silid. At hindi lang yun. Minamasahe pa pag masakit ang katawan. No? Parang wala akong issue na makakamahawa. At laging kinakamusta. Binigyan ng gamot, binigyan ng pagkain, lahat inasikaso niya. Ngayon, ito po nakakagulat. Hindi ho nagmamask. Kasi sa kanya, ayaw niyang paramdam na para kayong nakakadiri. Kasi sabi niya, hindi ba kayo natatakot sa COVID? Sabi niya, mas malaki ang ating Diyos kaysa sa COVID. Now, hindi ko sinasabing hindi tayo mag-iingat, pero itong kapatid na to kakaiba. Tapos, nung matapos na, gumaling na, nawawala na yung symptoms ng COVID, nagkaroon naman ng, ng amoeba. No, dinala sa ospital. So, pinahiram ng sasakyan. Tapos, alam niyo po ba, ang laki ng gastos. Umaabot po ng higit 100,000 piso. Sinagot pa ho, siya pa rin ho ang humanap ng paraan, mapunuan yung pagkukulang ng mga 80,000 pesos. Wow! Pero itong manghang-mangha ho sila. Itong kapatid na to talagang todohon tumulong. At maging ang mga kapatiran na nasa Maynila, tumulong din. Kaya naman sila'y nakauwi at natustusan ang lahat ng kanilang pangailangan. Yan ang Kristyanismo. Bakit? Yung sabi po nung Ali, napaka-importante. Ito yung pag-ibig ng Diyos na dapat nating isalarawan. Ito yung pag-ibig ng Diyos na dapat nating ipamuhay. Kaya nga, you would not cease to love. Remember, you would not cease to love when you have experienced true love. Katandaan nyo na, we are not to cease to love. So bakit? Kasi ang pag-ibig, para ito'y maipahayag natin, it is counterintuitive. 4 na salita, it must be conscious, considerate, and Christ-centered. Pag-isipan natin ng mabuti yan para every time we express love, naaalala natin ang mga bagay na ito. Now, tingnan natin, pag-usapan natin ng counterintuitive. Bakit counterintuitive? Ano ba ang normal na kaunawaan ng tao sa pag-ibig? Kasi pag sinabi mo counterintuitive, hindi ito normal, di ba? Kasi sa atin ang pag-ibig, emosyon, atraksyon, pagpakapukaw, parang, wow, yung pagkagusto, I like it, parang, di ba, minsan nilirelate natin sa pag-ibig yan, I love chocolate, pero ang totoo yan, I like chocolate, hindi love. Kasi mali nga yung intindi, yung sa atin, hindi, yung ang babaw na ng kahulugan ng love. Kaya nga, pag tinignan mo ang dictionary, ito ay feeling of deep affection or fondness for someone na typically meron ka napansin na nakakaakit na kalidad. Yung iba naman, sabi niya, ito ay isang matinding damdamin na talagang umaangat dahil sa parang personal ties
O kaya naman, ito ay pagkaakit ayon sa sexual desire. Ganun ang ating pag-unawa sa pag-ibig. Kaya nga, sa Greek ang alam nilang ginagamit ng noon ay storge, na parang katulad ng pag-ibig ng magulang sa anak. O kaya eros, yung panyang eros na meron pong sexual involvement. Yung phileo, parang brotherly love. Bihira nilang ginagamit ang word na agape. Kung naalala ninyo sa aming mga pinag-usapan noon. Pero itong agape na to, it has something to do with the love that is not normal, na pinakita ho ni Jesus Christ. Now, tingnan niyo po ang sabi ng Panginoong Jesucristo, para lalo nating maintindihan, at ito na rin ang ating memory verse. A new commandment I give to you, that you love one another even as I have loved you. Bagong kautusan binibigay sa inyo, na kayo ay magmahalan, tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Sabi ganun, kayo ay dapat magmahalan sa bawat isa. Sabi niya, nang sa ganun, malalaman ng lahat ng tao na kayo nga'y aking mga alagad kung kayo'y nagmamahal sa isa't isa. Now, pag-isipan niyo mabuti. Kaya counterintuitive. Unang-una, He commanded us to love. Kung ito ay attraction, ito ay damdamin, o ito ay pagkapukaw, pagkagusto, hindi mo pwedeng utusan yan. Pag inutos mo yan, parang minamanda mo, gustuhin mo yan. Kung ayaw mo, sa ayaw mo, gustuhin mo yan. Hindi mo pwedeng ganun. Kaya nga, alam mo na itong pag-ibig na to is not an emotion. It is a decision. Ulitin ko it is not an emotion, it is a decision. Kasi kumande, inutos Kasi hindi lang yun. Kailangan maranasan mo ito muna. Bakit? Sabi niya, love one another as I have loved you. Dapat maintindihan mo muna na ito ay nagsisimula sa pag-ibig niya ng Panginoon Jesucristo sa atin. Ngayon, naranasan natin, naintindihan natin, ipapasa natin. Kaya nga, paano na yung minahal ni Jesus Christ? Sabi nga ni Paul sa Romans 5:8, sabi niya, pinahayag ng Panginoong Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo makasalanan pa. Sa makatuwiday, mga kaaway pa ng Diyos, namatay si Kristo para sa atin. Wow! Hindi lang yan. Pag nakita nyo, yung talatang ito, nagpapahayag, ito ang ebidensya na tayo tagasunod ni Jesus. Hindi ito sa daming alam. Hindi ito sa panalo sa diba? Hindi ganon. Ang ebidensya, yung ating pag-ibig. At hindi para sa ating sariling satisfaction, kundi para sa kalwalatian ng Panginoong Jesucristo. Dahil malalaman nilang, alagad ko kayo. Kung nalaman na alagad ko kayo, parang sinasabi mo na rin na totoo talaga si Jesus Christ. Di ba? Kaya importante, it is not for our satisfaction, it is for God's glory. Kaya counterintuitive Naalala ko tuloy nung nandun ako sa Amerika, nung nag-gather pa yung mga tao. Nag-attend ako sa isang gathering ng Christians, no? At alam niyo, doon time na yon, ang mga nag-a-attend, mga homeless, mga prostitute na nagiging Christian, yung ibang hindi pa, nag-a-attend sila. So, nandun ako. Pagpunta ko doon, nagwo-worship, kakatuwa, very warm yung mga tao pag nagwe-welcome. So, nag-aawitan. Ngayon, bigla may dumating. Naku po. Yung dumating, parang 1,000 kambing ang pumasok sa loob. Naiintindihan yung amoy. Parang kakaiba talaga. Hindi nakatayo, umupo lang sa tabi. Sabi ko sa kasama ko, pare, lipat muna tayo. Talagang hirap kumanta. Ang hirap atang umawit to na parang, di ba? Parang talagang sumapasok sa ilong bilog pa naman ang butas sa ilong ko. Hindi pa naman triangulo. Parang talagang shoot na shoot. Eto na, paano ba to? Lipat tayo. Mami, kinakausap ako ng Diyos. Anak, ano ka ba? Mahalin mo yan. Sabi niya, yakapin mo. Naku, yakapin. Timing. Pagkasabi niyang yakapin, may kantahan, oh, I love you with the love of the Lord. Iikot. Naku po. Sabi ko, yakapin mo. Talaga sabi ko, Panginoon, yakapin ko. Niyakap ko talaga. Kasi sabi ng Lord, alam niyo, pagkayakap ko, siyempre iyak ako na iyak Hindi dahil sa sobrang baho. Iyak ako ng iyak. Kasi, parang bigla ako naisip, Lord, mahal ko tong kapatid na to dahil mahal mo ako. And alam niyo ang amazing? Parang nawala yung amoy. Di nakatayo na ulit, kanta na ulit. Sabi nung kasama ko, lipat tayo, bakit? Ang baho dito. Siguro lumipat sa akin yung amoy. pero bigla ako naisip, alam niyo, itong pinakamagandang parte. Noong nagpatanggap sa Panginoon Diyos, yung nagsasalita, tumayo yung mama.
Kaya alam ko bakit? Kasi ito yung bagay na hamon ho sa atin. Talagang, it is a decision to love. Kaya nga, pansinin po ninyo, if we obey God, if we follow Jesus because we love Him, tingnan niyo po for this you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet. Sabi niya, if there is any other commandment, it is summed up in this saying, you shall love your neighbor as yourself. Mamahalin mo yung kapwa mo, kapareho ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Love does no wrong to a neighbor, therefore, love is the fulfillment of the law. So kung mahal mo si Jesus, dahil una kanyang minahal ni Jesus, mahal natin ang Panginoon, we will follow His commandments. And if we follow His law, and obviously, it is the fulfillment of the law, to love people. Hindi ka magnanakaw sa tao mahal mo, hindi mo siya nanakawan, hindi mo siya dadayain, hindi mo siya pagnanasaan. Diba? Yun makita mo, yan ang pagmamahal. Kaya nga, merong tinatawag na salitang conscious. Kasi, paano tayo magmahal? If it is counterintuitive, it is for obedience to the Lord and for God, then we need to have a conscious effort to act. Diba? To love. Hindi yan parang, bahala na, yung passive. Hindi. It must be intentional. Sasadyain mo talaga kasi it's a decision. Di ba? Ulitin ko, it's not an emotion, it's a decision. Kaya sasadyain mo siya. Sasadyain mong makinig, sasadyain mong ilagay ang sarili mo sa kanilang lugar. Kaya nga para huyang yung nanay, nakausap yung anak. Sabi ng anak, Ma, meron akong sasabihin sa'yo Ano, anak? Sige, huwag kang mahiya. Huwag naman, di mo ako maiintindihan Baka magalit ka lang. Ano ka pa naman anak? Sino pang uunawa sa'yo kundi ako? Mahal na mahal kita. The word mahal na mahal kita. Anak kita Diba? Ma, baka hindi mo ako maintindihan, baka magalit ka Hindi ako magagalit sa'yo, mahal na mahal kita. Ano ka ba? Sino pa uunawa sa'yo kundi akong nanay mo? Sige na nga Ma, ayoko na mag-aral. Ano? Ayaw mo na mag-aral? Ang kapal ng mukha mo. Hindi mo ba naintindihan? Ang hirap namin mag-ama, magtrabaho, para lang makapag-aaral ka, yung binabayad namin tuition fee para sa'yo. Naintindihan mo ba yan? Naintindihan mo, nung kami hindi nakapag-aral, ngayon ikaw, hindi ka na nag-iisip. Ganyan. Isipin nyo. Kala ko ba mahal mo yung anak mo? Hindi mo man lang tinanong, bakit mo ba ayaw pumasok? Ayaw mo ilagay yung sarili mo doon sa lugar niya. And alam niyo, minsan kahit anong ganda ng ating sinasabi, minsan kahit anong ganda ng ating gusto sabihin at yung kahulugan, minsan hindi nagtatagpo kasi hindi natin nilalagay sarili natin doon sa lugar ng tao Kaya yun ang totoong pagmamahal. Tingnan mo, treat others the same way you want them to treat you. Sabi niya, tratuhin mo sila nung kapareho ng gusto mong itrato sa'yo. Diba? Hindi ibig sabihin niya na gawin mo sa iba yung ginawa sa'yo. Paghihiganti yun. Mali. Hindi man sinabing unahan mo na bago pa gawin sa'yo. Hindi yun ang sinasabi. Ang sinasabi rito, tratuhin mo yung iba kapareho ng gusto mong pagtrato sa'yo. Sino ba naman sa atin ang ayaw nating matrato ng mabuti? Siyempre, ang natin tratuhin tayo ng maayos. Yun din sabi niya, katratuhin natin. Hindi ito kapareho nung do not do unto others Kasi yung do not do unto others, parang sasabi mo, wag mo akong pakialaman, hindi kita pakialaman. Parang mind your own business. Parang ganyan yan Eto hindi. You have to take initiative na gawin yung nararapat para doon sa tao. Kaya nga mga Christian, kaya sasabihin nila, huwag kayo mag-share ng gospel, hindi mo naintindihan. Kasi kung kunyari nakita na kitang malalaglag ka. Kunyari ako nakita mo, malalaglag na ako sa tulay. Mapapahamak ako, ikamamatay ko. Anong gusto mong gawin sa akin? May magsabi man lang babala. Uy, malalaglag ka na. Sige, matutuwa ako. Ganon din kami. Kaya nga, sinishare natin yung gospel kasi nagbibigay tayo ng babala. Diba? Nagbibigay tayo ng babala, mapapahamak Ganon din niya. Kaya you treat others the same way you want to be treated. Kaya tingnan niyo pa yung kadugtong niyan. Sabi niya, if you love those who love you, what credit is that for you? Even sinners love those who love them. Diba? Kung mahal mo lang yung nagmamahal sa'yo, pareho lang naman. Kahit mga magnanakaw, ganon din naman sila Mahal nila yung mga nagmamahal din sa kanila Di ba? Kung yun nga mamamatay tao, nagmamahal din siya nagmamahal sa kanila. Kaya pinatay yung kasi mahal nila yung isang tao. Mahal nila to. Ito, hindi kita mahal. Parang kahit pinatay kita, parang ganyan Di ba? Sabi, walang pinagkaiba. But for us, God expects beyond the norm. Ano yung beyond the norm?
na kahit yung mga hindi nagmamahal sa'yo, mamahalin mo. Ang hirap, no? Parang, wow, ang hirap nun na. Tapos sabi niya, if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? Siyempre, lahat naman tao eh. Kahit makasalanan o hindi, gagawa ng mabuti sa mga gumagawa ng mabuti sa kanila. Pero ang sabi ng Lord, hindi. I want you, Christians, my followers, to do good. Kanino? Sa mga hindi gumagawa ng mabuti sa kanila. Parang, yung bang babatiin mo lang ba yung bumabati sa'yo? Hindi, kahit hindi ka binabati. Batiin mo. Maraming ganyan. Batiin mo. No, palalawakin pa natin. Sabi niya, kung nagpautang ka, nagpahiram ka, natatanggap ka naman, nag-expect ka naman ng pagtanggap. Sabi niya, anong kinaiba mo sa mga makasalanan? Di ba, sa totoo lang, hindi ito pa utang ng mga negosyo ha, hindi ito pa utang ng pangangailangan. Iba naman, baka isipin nyo, gamitin nyo, kayo mga Christian na pautangin nyo ako, kasi hindi ka naman talaga magbabayad. Hindi ganon, kasi kung para sa yung luho lang, ibang usapan yon. Ito yung matinding pangangailangan, hindi ka nagpahiram dahil magbabayad ka naman. Pinapahiram mo at ang pag-ibig, kahit na nga minsan, hindi mo na iniisip na babalik pa sa'yo eh. Di ba? Now, as Christians naman, siyempre, kung ikaw nang hiram, iisipin pa rin ibalik. Nagkakaintindihan? Now, tuloy tayo. Now, love your enemies and do good and lend, expecting nothing in return. Amazing. Sabi niya, pag gumawa ka ng mabuti, pag nagmahal ka, hindi ka nga nag-iisip ng kapalit eh. Di ba? Kaya sabi niya, ganun sa natin mo. Ito sabi niya, and you will be sons of the Most High. Alam mo yung ibig sabihin niyan? Literally, you are doing that because you are the sons of the Most High. Dahil anak ka ng Diyos. Kasi sa totoo lang, bakit hindi ka takot magbigay? Ang yaman ng tatay natin eh. Di ba lahat ng pangailangan galing sa Kanya eh. Kaya amazing yun. Kaya ito malaking tanong sa atin. Sabi ng Bible, hindi tayo magiging maawain tayo sa iba dahil maawain ng Diyos sa atin. Hindi ba tayo mapagusga? Hindi natin hinahanapan ng mali ng iba kasi hindi ganun ang Diyos sa atin. Kahit sa ating mga anak. Paano ba natin nakikita ang ating mga anak? Pero ang Diyos, ang tingin sa ating mga anak, ang kanilang mga potensyal. Hindi ang kasiraan. Naalala ko yung kwento ng isang alin na nagtuturo, sabi niya gano'n. Nagre-reklamo siya, itong anak ko, ganito, Lord. Ano ba talingin mo sa anak ko? Sabi niya, anak mo, may potensyal sa leadership. Yung anak mo, biglang pumasok na sa isip niya, alam niya galing sa Diyos eh. Dahil hindi niya naiisip yun. Amazing, no? Now, gusto ko ikwento sa inyo, meron pong kwento si Bishop Charles Clary. Nagkaroon sila ng board meeting, itong si Bob, medyo clumsy, natapon yung kape. Sabi niya, ang hirap talaga ng tumatanda, no? Parang kung ano-ano na nagagawa mo. Sinagtawanan. Dahil doon, nagkwentuhan na lang mga embarrassing moments ang bawat isa. Tahimik lang si Frank, nakikinig. Sabi niya, come on Frank, pagkwento ka naman na embarrassing moments sa'yo. Natawa si Frank. Sabi niya, alam mo, nung bata ako, nakatira kami sa malapit sa palaisdaan eh. Yung tatay ko, fisherman, mangingisda. At yun, lagi kami sa dagat, yung tatay ko, yan, nangingisda yun, di lang para sa kanyang pamilya, pati sa mga kaibigan, mga kapitbahay. Talagang ng tatay ko. Kaya noon, proud ako sa tatay ko. Sabi, ang lalang yung tatay ko, lakas-lakas, ang laki-laki. Sabi niya, napakalakas niya, talagang hinahatak niya yung mga lambat. Sabi gano'n, nilalabanan niya yung mga alon sa dagat. Sabi niya, pero pag mapalapit ka sa kanya, ibang amoy niya, talaga, medyo masangsang, sabi niya gano'n. So, sabi niya gano'n, pero itong tatay ko, lagi akong hinahatid niyan pag masama yung panahon. Paghatid niya sa akin, luman-luma yung sasakyan niya, yung talagang namamatay pa sa daan, tapos talagang umuusok ng napakalakas na usok pagka namatayan. Tapos aayusin ng papa, tapos ayan. Alam mo, nahihiya ako. Minsan gusto ko na magtago pag hinahatid ako ng tatay ko. Kasi siyempre nakakaya makita ko ng mga classmates ko eh. Tapos kikiss pa yan. So isang araw, nung mga 12 taong gulang na ako, na siyempre magpapaalam na, yung tatay ko, inano na yung mukha niya, sabi niya, Pa, matanda na ako para humalik sa'yo. So nagulat yung tatay ko, parang namasa-masa yung mata eh. Tapos, hindi ko nakita siyang umiyak, pero sumisilip siya doon sa windshield na parang nagsasabi sa akin, Hongan, laki mo na. Hindi na kita mahalikan ulit. Parang ganyan. So natawa-tawa si Frank, pero biglang nagbago yung kanyang pagsasalita, biglang tumutuloy luha. Sabi niya, pero alam mo, hindi lumipas sa ilang panahon. Hindi na nakauwi si Dad sa pangingisda. Namatay siya.
At naaalala ko yung mga panahon na yun na bigla akong naisip, sana nalikan ko pa rin siya para maamoy ko pa rin yung amoy dagat ng daday ko. Sana hinalikan ko pa rin siya na nararamdaman kong kanyang mga kamay sa aking liig. Sana mamana ako ng mga panahon na yon na tumayo ako, hindi ayon sa sasabihin ng mga classmates ko, kundi dahil mahal na mahal ako ng tatay ko. Sana hindi ko inisip ang sarili ko. Kaya nga ho, ang pangatlong bagay tungkol sa pag-ibig ay hindi tungkol sa atin. We are to be considerate. Kailangan tayong maging nag-iisip para sa ibang tao, hindi sarili. Kasi ang pag-ibig na naintindihan natin, pang sarili lagi, sentro tayo . Ang nais ng Diyos, ang totoong pag-ibig ay hindi tayo, kundi ano ang ating ambag sa ibang tao. Tingnan niyo po, sabi ho ni Paul, sabi niya, do nothing from selfishness. Huwag kayong gagawa ng mga pansariling bagay lamang. Mga walang kakwenta-kwentang kayabangan, sabi gano'n. But na may pagpapakumbaba ng kaisipan, ituring nyo ang iba na mas mahalaga kesa sa ating sarili o kesa sa inyong sarili, kesa sa aking sarili. Sabi nga, huwag lang nating isipin ang ating personal na interest. Ngunit, iniisip natin ang interest ng ibang tao. Yan ang idea ng pagiging considerate. Think of others. Sa panahon natin ngayon, napakahirap sapagkat tayo po ang norm ay ang mahalin ng sarili. Di ba? Talagang sabi nga sa 2 Timothy chapter 3, in the last days, we will be lovers of self, lovers of pleasure, instead of lovers of God. Puro sarili ang iniisip. Kumbaga, pag hindi konbinyente sa atin, hindi yung pag-ibig. Kung hindi niya, kung mahal ako ng asawa ko, dapat pinaglilingkuran niya ako. Hindi yung, kung mahal ko yung asawa ko, dapat pinaglilingkuran ko siya. Di ba, minsan lagi natin hinahanap yung gagawin ng ibang tao . Ang hangad ng Diyos ay, ang totoong pagmamahal, hindi yung anong gagawin nila. Gawin nila yung tama o hindi. Gagawin pa rin natin yung nararapat, ang magmahal. Kaya nga ang hamon ng Panginoon Diyos, sabi sa Romans chapter 12, look at this. Sabi niya, love must be free of hypocrisy. Walang pagkukunwari, walang pagpapaimbabaw. Sabi niya, detest what is evil. Yan ang totoong pag-ibig. Talagang hindi ka natutuwa sa kasamaan. Sabi niya, kunit nakapanatili ka sa kabutihan. Sabi nga nun, kaya be devoted to one another in brotherly love. Look at the words. Give preference to one another in honor. Ano ibig sabihin ng honor? Ang honor ay ibig sabihin pagpapahalaga yan ng isang parang treasure, para isang kayamanan, isang napakamamahaling bagay na iingat-ingatan mo. Yan. Ganun sabi niya, ibig sabihin, give preference to one another in honor. So, sabi niya, pahalagahan mo yan na parang napaka-importanting tao yan. Ang ganda nga na sabi ni Pastor Peter dyan . To honor is to treat others as a VIP, yung very important person. Paano bang important person? Pag-isipan niyo mabuti. Habang kayo may busy, pag mayroong tumawag na napaka-importanting tao, boss niyo biglang natitigil lahat. Yes, sir. Di ba ganun kagad Kasi important person. Pero ang tanong, ganun din ba ang ating trato sa ating mga magulang kung tayo yung mga anak? That we treat them as an important person. Hindi yung sinisigaw sa nanay mo na, sinisigawan pa, tatay mo na, sinisigawan mo pa. Ang hirap mo sa inyo, bibingin mo ninyo, hindi kayo nakikinig, mga ganun. Parang wow, ganun din naman yung mga magulang sa kanilang mga anak. When we treat our children, we need to treat them as important people. Talagang, alam niyo po, yan pong malaking hamon at patuloy na tinuturo sa akin ng Panginoon Diyos. And I'm so thankful to God na pinapaalalahanan niya ako palagi. Kasi sa totoo lang, nung last week, nung nag-uusap-usap kami, parang paano ba, saan ba mag-i-improve? Sabi sa anak ko, dito ka parang mali parang, oops, ganun ba? Naku, sorry. O di, bawi ulit. Pero ang bait lang kasi yung mga anak ko, hindi na rin takot magsabi. Kasi nga, alam naman nila na we are trying our best to become better. And alam nyo dati po, parang mainitin ang ulo ko sa mga nagpa-park sa harapan namin. Talagang mainitin ang ulo ko. Nakuha tuloy ng anak ko. Alam nyo, sinasabihan ako ng Diyos, anak, hindi mo naman pag-aari yung kalye. Tsaka hindi lang yun, maging magalang ka dahil tratuhin mo sila as important person. Kasi kapag yan ay, halimbawa, presidente ng Pilipinas, nag-park yan sa harapan mo, hindi ka naman magre-reklamo dahil importanteng tao yan . Kaya, makiusap ka na lang.
Panyari, iniwan. Hahanap ka na lang. Guard, baka mahanap mo naman yung tao. Guard, baka makatulungan mo naman ako mahanap. Tiis na lang. Talagang bahagi na ng katotohanan sa buhay yan eh. Pwede ka naman makiusap, di ba? Ganon din sa trabaho. Alam niyo, pag hindi natin binigay ang ating best sa trabaho, we're not treating people with contempt. Hindi natin sila ginagalang. No? Kaya, isa sa mga kapahayagan ng pagpaggalang, yung pagmamahal, nakikinig tayong mabuti. Sa anak, sa magulang, hindi yung nakatingin tayo sa telepono. Di ba? Lalo na ngayon sa Zoom, no? Minsan, kahit sa D-group, napaka-importante yun eh. Yung if we treat others with honor, with us in very important person, baka hindi tayo absent ng absent. Tagang we are committed to be there. We come on time. At hindi lang yun. Di ba? Pag nagkikwento sila, nakikinig ka ng mabuti. Minsan, pag tayo nagkikwento, gusto natin nakikinig sila. Pero pag si iba na nagkikwento, hindi na may ganoon ng ginagawa. Yung iba nga, magpapatay pa ng video para hindi makita yung kanilang ginagawa. No, alam nyo, yun ay kapahayagan ng disrespect na hindi pagmamahal. Kaya as Christians, we should learn to be listeners, lovers. Kasi nga sabi ng Bible, love is not rude. And alam nyo po ba, answering before listening, sabi ng Bible, is folly and rude. Amazing. Kaya yan po ay paalala ho sa atin ng Panginoon Diyos. We need to respect one another. We need to show love. We need to treat one another as very important person. Minsan may mga tao rin nun. Minsan nakakasakit, di ba? Yung kausap mo sa telepono, meron tumawag na iba, tinanggap yung tawag, tapos hindi ka na binalikan. Dahil lang sa mas importante yun eh. Para ganun ang pakiramdam. Pero kung ginawa sa atin yun, huwag nating isipin yun. Sa halip ay talagang meron lang siguro, busy sila o kaya mas importante talaga yun sa panahon na yun. So, isipin natin yung maging considerate tayo sa kanila. But, if tayo naman, then never do it. Kasi treat others as we want to be treated. Wag nating gagawin yun na puputulan sila ng tawag. Sa halip, pakikinggan sila ng mabuti. Maraming tao hindi nga sumasagot sa text dahil hindi ka importante, ganun na dating. Pero kaya ako pinipilit ko po talaga, nasagutin pa rin kahit minsan napakahirap. Pero sige, sasagutin ko pa rin because to show love and respect to the person. Ganun din sa pag-aaral, sa lahat ng bagay, we give our best. Why? Because that's how love should be expressed, with showing importance. Ay, napakahirap naman magmahal. Naku, mali ka. Hindi mahirap. Imposible. Kaya nga, it must be Christ-centered. Kaya yun yung pang-apat na importante natin maintindihan. Tingnan ninyo, sabi ng Bible, by this, the love of God was manifested in us. Pinahayag sa atin yung pag-ibig. That God sent His only begotten Son. Ipinagkalob niyang kanyang bugtong na anak. Sa mundo, sabi niya, para tayo ay mabuhay sa mamagitan niya. Sabi niya, at ito ang pag-ibig, hindi dahil mahal natin ang Diyos, kundi minahal niya tayo at ipinagkaloob niya ang kanyang anak bilang kabayaran na tanggap ng Diyos para sa ating kasalanan. Grabe, no? Yan ang pag-ibig. Sabi niya, siya na ang gumawa ng paraan. Kasi kahit mahalin natin ang Diyos, kung hindi namatay si Kristo para masatisfy yung requirement ng Diyos, nako, hindi tatanggapin ng Diyos ang pag-ibig natin dahil makasalanan tayo, marungis. Pero dahil sa ginawa ni Jesus Christ, kaya pwedeng tayong magmahal sa Panginoon Diyos. Dahil kaya nga nagmahal muna siya sa atin bago tayo makapagmahal sa Kanya. It must start from Him. Now, tingnan sabi niya, kung mahal tayo ng Panginoon Diyos, dapat magmahal din tayo ng kapwa. Kasi kung pag-isipan niyo mabuti, wala nga tayong karapatang magmahal sa Diyos eh. Minahal niya nga tayo eh. Ngayon, sabi niya, walang dahilan na hindi tayo magmamahal. Kaya nga, we will not cease to love if we have already experienced the love of God, the true love. Kaya wala pa nakakita sa Diyos ng kahit minsan. Pero kung mahal natin ang isa't isa, na alam mo, nananatili at kasama natin ang Diyos. At sabi niya, at ang kanyang pag-ibig ay lalo nagiging ganap sa atin. Kaya malalaman nila na tayo nananatili sa Kanya dahil at kasama natin siya dahil binigay niya sa atin ang banal na Espiritu. Bakit importante yan? Kasi hindi natin kayang magmahal
kung sa lakas lang natin, dahil makasarili tayo. Ang pag-ibig na yan, yung presence ng Diyos sa atin. At yung presence na yon, binigay niya ang kanyang banal na Espiritu. Kaya maging si Pablo, agree dyan. Sabi ni Pablo, ganito, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig na magalak, pag-ibig na may kapayapaan, pag-ibig na may pasensya, may pag-ibig na mabuti, di ba? Mabait, at ano pa? At tapat, at mahinahon, at mayroong pagpipigil. Against such things, there is no law. Bakit ko sinabing pag-ibig lahat yun? Kasi easy. Isa lang eh. Bunga, isa lang eh. At lalabas yun. Yan ay sama-sama. Nagkakaintindihan? Kaya alam nyo, para lalo nating maintindihan ito sa totoong buhay. Madali lang yan, pagka maganda lahat ng bagay nangyayari. Paano kung may pagsubok na matindi? Pakinggan natin ang patotoo ng ating kapatid na si Berwin at Lara. Berwin and I have been married for 17 years. It was in 2010 when we met Pastor Danny and Ate Don or Kiko and started attending CCF Taytay. Back then, I clearly remember Pastor Danny telling us, "You guys can share your testimony here at CCF Taytay." Although we had our share of ups and downs, I thought our married life was doing well. So in my mind, I thought there was nothing to share. Comparing to other testimonies, where there were stories of addiction, abuse, and immorality, ours was pretty ordinary. Little did I know that the devil was patiently waiting for me. I met a guy who I connected with easily. He was funny and easy to get along with, so we became close friends. Berwin knew him, but of course, he did not approve of the friendship. That's when my heart started to rebel. Because I enjoyed this friendship, the guy and I did not stop. Our life, which I once saw as simple and happy, felt boring for me. I felt the need to go out, socialize, and work, since in my mind, I have been a housewife for too long. Berwin had hints of what was going on because I acted different around the house. I was always on my phone smiling. Then I would also demand for a day off in a week, which I justify as my me time. But it wasn't really me time, it was we time with the other guy. While all this were happening, I was already being invited to different CCF satellite churches to speak. I prayed to God and asked Him to help my wife and rescue her every time she's tempted. It was really hard for me because I can sense that there is something going on, but I continued serving the Lord. I continued focusing on Him alone. It was hard and painful. I wanted to take things in my own hands, but instead, I cried to the Lord day and night. I regularly met with the guy, and that friendship grew to something else. The kids would even see Berwin and I fighting over my phone. One day, I was about to leave the house to spend time with the other guy. I went to Berwin's office to kiss him goodbye. There, I found him preparing for his Sunday CCF talk. Seeing him brought pain and conviction in my heart. In my mind, I thought, why are you doing this, Lara? You are having fun committing adultery? Despite this prodding from God, I continued on with my ways. I almost gave up on my wife. I wanted to settle on the idea that my own family will just be like the family I grew up with. Having a father who had 4 wives and a mother who had 3 husbands. I asked God, "Are you allowing this for my family?" The Lord answered me, "Of course not, son. Stay with me and remain in me." I met Pastor Danny and told him that I was already seeing clear signs that my wife was having an affair. He gave me an advice I will never forget. He asked me to continue to pray for my wife every day, that I should also pray for my decisions and responses to these situations. Pastor Danny also told me that this was a critical stage for my emotions and should seek help and guidance from the Holy Spirit. He also reminded me that we too are sinners, but God cleanse us and save us. And his last advice was, every time you feel an attack from the enemy, just say, "I will always choose to love and forgive my wife." It was really difficult, but by God's amazing grace and by the power of the Holy Spirit, I did it. Months passed, I still met with the guy.
But unlike the first few months where everything felt enjoyable, this time I felt uneasy. I knew something was way too wrong. Whenever I was with a guy, I would think about Berwin and the kids. One Sunday, we attended service in CCF Maine. Pastor Peter's message was True Repentance Brings Breakthrough. The message spoke loudly to me and reminded me that God loves me and He wants me back. I knew I had to do the right thing for my husband, my kids, and for God. I ended my relationship with the guy. Finally, I told myself, it's time. I am going to admit everything. I'm not really good at speaking, so I chose to write Berwin a letter, in all humility, admitting everything. I felt relieved, but at the same time, I felt bad because I knew that things will be different from that day on. Berwin was really angry and hysterical. I could see and feel his anguish. Weeks went by. The process was not easy. I knew it was so difficult for him, but he chose to forgive me. God forgave me, and I started to forgive myself. By God's amazing grace, my relationship with Berwin was fully healed and restored. Praise God. As we have experienced God's hand in restoring our marriage, it has been a blessing to us to be leading our own couples day group as we help fellow married couples to grow in their relationship with God and with one another. It has also been a privilege for me to support and be part of Christian Values Movement as one of its ambassador. To God be all the glory and praise. Napakagandang patotoo. Salamat sa Panginoon Diyos. Sa kapatid, sa mga lalaki, meron yung matatawag na nakakalalaki. Pero sa gantong pagkakataon, alam mong Diyos lang yon. Kasi hindi ganun kadali yun. Ano? Diyos yung magpapatawad, yung magtatanggap. Alam mo, hindi natin yan kaya. Kaya we need to be Christ-centered. Kailangan pangunahan tayo ng Panginoon Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, ulitin ko lang, we love because He first loved us. If someone says, I love God, and he hates his brother, ano ba yung hate dito? Basahin siya 1 3:17, wala ka lang pakialam sa kapwa mo. Hate na yun. And sabi niya, for the one who does not love his brother, whom he has sinned, cannot love God, whom he has not sinned. And this commandment we have from Him, that the one who loves God should love his brother also. Ibig sabihin, meron tayong malasakit sa kanila. Kaya mga kapatid, we need to be Christ-centered. Kaya ho itong malaking katanungan ho sa atin. Si Jesus ba ang sentro ng ating buhay? Kasi kung hindi siyang sentro ng ating buhay, kahit hangarin nating magmahal, yung ating pag-ibig para sa ating lang kaligayahan at satisfaction. Pero kapag tayo ay nagmahal na ayon sa paraan ng Panginoon Diyos, then ito ang totoong pag-ibig. Na yung Diyos na nasa sa atin, ikinikilos niya yung pag-ibig sa magitan natin para sa Kanya at para sa Kanyang kalwalatian. Kaya naman, pinapahayag ito ng unconditional commitment tungo sa mga taong hindi naman perfect, puro palpak. Pero ang ating hangad ay ang pinakamataas nilang kabutihan or their highest good na kadalasan nagre-require ng sacrifice. Now, ito maganda. Dahil sinusunod natin yung sinabi ni Jesus, love one another as I have loved you, ito'y magbibigay karangalan, kalwalatian sa ating Panginoong Diyos na buhay. At ang mga tao sa ating paligid, malalaman nila kung sino ka. Na ikaw nga'y alagad ng Panginoong Diyos. Kaya what are we known for? And I pray na tayo pong mga Christians, hindi makilala sa away-away na maging sa bagay ng halalan nag-aaway-away, paging sa buhok pinag-aawayan, pati sa pananamit pinag-aawayan. Sana po'y huwag tayo makilala sa ganoon. Sa halip makilala tayo na tayo po'y handang mamatay para sa isa't isa dahil sa kay Panginoong Diyos na namatay para sa atin. Sana po'y makilala nila tayo na handang magmahal maging sa ating mga kaaway, sa mga taong galit sa atin, sa mga taong ayaw sa atin. Dahil ang ating Panginoon Diyos namatay para sa atin nang tayo'y mga makasalanan pa at kaaway niya. Para tayo'y mabigyan ng kaligtasan
at tayo'y makaranas ng totoong pag-ibig na matagumpay. True love wins. At ito'y pag-ibig na higit sa normal na nakikita at madalas lang natin nakikita sa mga taong akala nilang meron silang totoong pagmamahal. Kaya mga kapatid, tayo pong lahat ay yumuko sa sandaling ito. Kung si Jesus Christ po, hindi pa sentro ng iyong buhay, hindi natin kakayaning magmahal. Napakahirap dahil lahat tayo makasarili, lahat tayo lagi nag-iisip kung ano yung konbinyente sa atin, lagi nag-iisip na tayo lang, parang tayo lang mayroong importanteng plano sa buhay. Pero mga kapatid, pag tayo po'y nagpasakop sa Panginoon Kristo, lalo makikita natin ang kapakinabangan dahil hindi lang tungkol sa atin, kundi kapakinabangan ng kawalang hanggan. Dahil ang pag-ibig na ito ay pag-ibig na ang Diyos ang kasama natin. Ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng kalakasan ng pagmamahal para sa iba na maging ang mga galit sa atin ay mamahalin natin. Kaya tanong mo sa atin, siya ba talaga ang iyong Panginoon? Kung may galit ka sa puso, nasasaktan ka, masasaktan mo rin ang ibang tao. At kung nasasaktan ka, bukod sa nasasaktan mo mga nagmamahal sa iyo, mga tao sa paligid mo, nakaka-apekto rin ito sa iyong kasalukuyang kabuhayan. Kaya mga kapatid, isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon Kristo nang maranasan mo ang pag-ibig niya at ito'y maipasa sa iba. At masunod ang kanyang ipinag-uutos dahil kung wala siya, hindi natin to kaya. Marahil manalangin ka ng ganito, Panginoon Kristo, inaamin ko po na makasarili ako. Inaamin ko po na hindi po ako marunong magmahal. Kahit inaamin ko pong kailangan ko po kayo. Salamat na mahal niyo ako, mahal niyo kami na namatay kayo sa krus ng Kalbaryo para sa aming kasalanan at upang kami iligtas. At dahil sa pag-ibig na ito, tulungan niyong iukol ko rin ang parehong pag-ibig para sa aking pamilya, sa aking mga magulang, sa aking asawa, sa aking mga anak, sa aking mga kapatid, sa aking mga kamanggagawa, sa aking mga kapitbahay, at sa aking bayan. At sino mang taong idadali niyo sa aming buhay, tulungan niyo kaming mahalin sila tulad ng pag-ibig niyo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, na kayo po ang aming Diyos na buhay, kayo ang aming Diyos na dakila, at kayo ang aming Diyos na tagapagligtas. Panginoon, pinapanalangin ko po ngayon ang lahat ng mga tagasunod ninyo. Dalangin ko po, Panginoon, tulungan niyo po kaming lahat at puspusin niyo kami ng banal mong Espiritu nang kami po ay magbunga ng pag-ibig. Pag-ibig na handang magsabi ng totoo na may pagmamahal. Handa, Panginoong, balaan ang ibang tao kung ito'y magiging kanilang kapahamakan. Handa, Panginoon Diyos, abutin, yakapin ang mga taong alam naming naghahanap, Panginoon Diyos, ng pag-ibig na nagmumula sa inyo. Pahintulutan niyo kaming lahat na maging kapahayagan ng pag-ibig ninyo sa inyong mga nilikha. Salamat po sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God. O wag muna kayong aalis ha. Ngayon ito po, kung kayo po ay natulungan ng mensaheng ito, inaanyayahan ko po kayo to connect with us. Ito po yung mga link. Ito po yung QR code, ito po yung link. Now, para makipag-chat po kayo sa amin. At hindi lang yun. Kung ngayon po ay linggo, ay bukas po ang aming pong welcome center para may makausap kayo through Zoom. At mapag-pray kayo at kung may tanong kayo, pwede kayong masagot doon. Ito po rin yung link. So, ipasa nyo rin po ito, itong mensahe nito sa ating mga kababayan. Nang sa gayon, ang ating bansa at tayo mga Pilipino ay hindi na lamang makilala na Christian in name, kundi we are loving people na talagang dahil sa Kristyanismo na ating taglay-taglay sa ating puso. So, wag muna kayong alis, babalik tayo para sa Sunday Fast Track at sa ating mga discussion questions. Ayan, para sa ating mga discussion questions na maaari nyo magamit sa inyong pagtatalakay dyan sa bahay o sa inyong small group, ano po ba ang mga natutunan mo patungkol sa tunay na pag-ibig? At ano man dapat nating mga baguhin o mga maling kaunawaan sa bagay na ito? Ayan. Sa mata ng iyong pamilya,
Ikaw ba ay isang mapagmahal na tao? Tanungin mo nga sila. At mula sa bilang na 1 hanggang 10, alamin mo nga kung anong iyong marka. 1 kung ikaw ay hindi mapagmahal at 10 kung ikaw ay nagmamahal katulad ni Jesus. At kung sakali naman na talagang hindi mo nagustuhan yung sagot nila, mahalin mo pa rin sila ha, huwag kang magagalit. Just learn and improve, okay? At ano naman ang nararapat mong itigil, simulan o ipagpatuloy upang maging mas mapagmahal? O, di ba? Yan po ay naway makatulong sa atin para sa ating pagtatalakay at lalong manamnam ang ganda ng mensahe ng ating Panginoon Diyos para sa araw nito. Magandang araw CCF fam, ako si Aika Makazo at andito tayo ngayon sa Sunday Fast Track. Kasama po natin ngayon si Pastor Bong para sagutin ang mga katanungan tungkol sa love. Pastor Bong, question number 1. Paano ba magmahal kung tayo mismo ay hindi nakaranas ng pagmamahal mula sa iba? Ayan, napaka-importante talaga yung tanong na yan sapagkat marami uhaw na uhaw kasi you cannot give what you do not have. At hindi mo pwedeng ipasa isang bagay na hindi mo pa naranasan. Pero para sa atin mga nanampalataya, we can never say na hindi tayo nakaranas ng pag-ibig. Kasi minahal tayo ni Jesus Christ. Namatay siya para sa atin. Kaya kailangan natin lang maunawaan kung paano niya ibinigay ang kanyang sarili para tayo maligtas at para tayo magkaroon ng relasyon sa kanya. Kaya nga ang Panginoong Diyos na mismo nag-take ng initiative para tayo abutin. Kaya hindi natin pwede sabihin na hindi tayo nakaranas ng pag-ibig. Hindi man tayo nakaranas ng pag-ibig sa tao. But praise God, yung true love ay tunay na natagpuan natin sa Panginoon Diyos because God is love. Maraming salamat Pastor Bong. For our second question, ano ang dapat gawin kung kami ay nadi-discourage kapag ang pagmamahal na aming binibigay ay hindi nare-reciprocate? Wow! Napaka-gandang tanong yan. Yan ang isang halimbawa ng pag-ibig na huwad. Bakit? When we love, we do not expect anything in return. Kasi ang love ay give, give, give. Walang take. Alam nyo, kahit sa mag-asawa, dapat mo ito maintindihan kahit dalaga ka pa. No? Sa totoo lang, pag tinatanong ko yung mga ikakasal, handa ka na bang mamatay? Kasi you are to die. Kasi the moment na nag-asawa ka na, wala na yung luma mo. Ikaw na ngayon yung bago. You are to keep on giving. And sa totoo lang, yun ang design ng Diyos sa atin. Tingnan yung ating katawan. Etong kamay na kanan, hindi siya nilikha para paglingkuran niya ang kanyang sarili. Di ba? Hindi niya kaya din kamutin ang kanyang sarili. Pero paglilingkuran niya ibang parte ng katawan. Pero ang kanyang paglilingkod sa ibang katawan, makikinabang din siya dahil bahagi siya ng isang katawan. And that is exactly the picture ng ating family sa Diyos. Kaya nga, we love people, binibigay natin nararapat sa kanila because we want them to know God at hindi tayo nag-iisip ng anumang kapalit. Ganon din si Jesus Christ. Nagpakain siya ng 5,000 tao, iniwan nga siya eh. Pagkatapos silang pakainin at hindi na nagustuhan ng turo ni Jesus, iniwan siya. Kasi ang Panginoon nagmamahal kahit hindi siya tatanggapin. Ganon din ang ine-expect ng Diyos para sa atin because we are His instruments to proclaim and declare and exhibit His love toward people. And for our last question, Pastor Bong, paano ba magpakita ng pagmamahal sa mga taong mahirap mahalin? Alam mo, ang ganda ng tanong na yan. Bakit? Yan ang pinakamahirap gawin. Kaya ang kailangan natin gawin, tulad ng ating pinag-usapan, we need to be Christ-centered. We need to pray for them. Lagi natin silang pagpipray. At sa mga pagkakataong ibibigay sa atin ng Diyos na mga ngailangan sila at tayo makakatulong, huwag natin itong ipagkakait. No? Kahit napakahirap nilang mahalin. At syempre, ang pinaka-importante ay yung sinabing, love is long-suffering. Hindi ko makalimutan yan dahil ginawa ni Pastor Peter yan. Kaya mula ngayon, lagi ko naaalala, long-suffering. Kaya natin itong tiisin. Kaya sabi rin ni Pablo, ang pag-ibig ay hindi sumusuko. Laging nagtitiwala at laging may pag-asa at handang magtiis dahil alam niya na ang Diyos na higit na nagmamahal kaysa sa pagmamahal